may-ari ng mundong ito at kung sino ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na meron tayo. Sinasabi ho, nandiyan sa pasimula ay nilikha at nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Pagdating po ng Kabanatang 2, sinabi ron, ang lahat ng ito ay nilalang ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Maliwanag na wala po na isa man sa mundong ito na hindi pag-aari ng Diyos. Lahat ng narito sa mundong ito ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos sapagkat siya po ang may lalang, siya po ang nagsusustain, siya po ang namamahala, siya ang nagdi-distribute ng mga bagay na narito sa mundong ito. Kung kaya't, maging sa buhay po nating lahat na narito, na everything we have sa buhay po natin, even our life, ang lahat po ng ito ay galing sa ating Panginoon Diyos. Bakit ko po binanggit ang mga bagay na ito? Sapagkat patuloy po tayong nag-aaral sa pagiging mabuting katiwala ng ating Panginoong Diyos. Siguro iisipin natin sa ating mga sarili, ilang taon na ba ako ngayon? Marahil, masasabi mo na eto na ang edad ko ngayon. Pero ang tanong natin, malinaw ba talaga sa atin na yung lahat ng nangyari sa buhay natin sa mga nakaraan at mangyayari pa sa buhay natin ay gawa at bigay ng soberanong Diyos? Kapag naintindihan natin na ang Diyos ay makapangyarihan, kapag naintindihan natin na ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay nagdaan sa pahintulot, sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, abay kikilalanin po natin yung ating sarili na tayo ay katiwala lamang ng mga iyan. Sa pangalawang pagkakataon po, o part 2, ang ating pong pag-aaral ay ang biblikal na prinsipyo ng Kristiyanong katiwala. Ulitin ko, ang biblikal na prinsipyo ng Kristiyanong katiwala. Kung inyo po mapapansin, January 26 po ang nakalagay, sapagkat nung nakaraang Sunday ay ginawa po natin ay nagpumpo tayo, Bible celebration, kaya doon sa preaching po ako, doon ako nag-preach, na-print ko na po ito, kaya ngayon po nakalagay January 26 at saka Lord's Day preaching number 4, dapat preaching number 5 na po. Pero masasayang po kung uulitin ko po uling i-print. Kaya yan po ang dahilan kung bakit na makikita nyo sa taas yung mga ganyang bagay. Okay, so sa umagang ito, nais ko pong hilingin na ilagay po natin ang ating atensyon sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung ating pong titingnan ang ating pong teksto sa Lucas chapter 16, ay nais ko po muling basahin, bagamat yan po ay na-expound na nung nakaraang nag-aral tayo, pero nais pa rin po na i-remind tayo ng ating Panginoong Diyos patungkol po dito. Lucas chapter 16 verses 10 to 12. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Lucas chapter 16 verse 10 to 12. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan na sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Nakita ho natin dito yung tusong katiwala, di po ba? This is patungkol sa talinghaga sa tusong katiwala. Kasi hindi ho siya good steward kung kaya't pinatawag siya ng kanyang master, ng kanyang Panginoon. At may nabalitaan yung master niya dahil nakita niya na nilulustay nito yung pinagkatiwala sa kanya ng kanyang master. Kaya kinausap siya. So nung kinausap siya, sabi niya, tatanggalin na kita dito sa posisyon mo kasi hindi ka mabuting katiwala, sabi niya gano'n. Pero dahil nga tusong katiwala ito, marunong,
Yung lahat ng may utang sa master niya na siya'y namamahala, ang ginawa niya ay parang dinaya niya. Kung 100 tapayan ng langis, gawin mo na lang 50. Parang ganun nangyari. Kasi nasa kanyang isip na kahit paalisin siya ng kanyang Panginoon, ng kanyang master, meron pa daw po na tatanggap sa kanya kasi may utang na loob sa kanya na ginawa niya. And this is, pagpapakita po ito ng talinghaga ng isang tao na hangal at hindi tapat sa kanyang Panginoon, sa kanyang master. Ngayon, kung ating titingnan, sinabi agad ni Jesus Christ, doon sa binasa nating talata sa verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. So, ibig sabihin po, this is a general principle na gustong ipakita ni Jesus Christ. Kung binigyan ka, pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa maliit na bagay, naging faithful ka, nakikita ng Panginoon na kaya mong maging tapat sa mga bagay na idadagdag pa o ibibigay pa niya sa iyo na ipagkakatiwala niya. Kaya ito ay nagpapakita sa atin ng isang mabuting katiwala. Ngayon, dahil na-expound ko na po yan, gusto ko humpuntahan ngayon natin itong pag-aaralan natin at hawak-hawak niyo po yung inyong mga handouts. Okay? Number 1, ang pangunahing biblical na prinsipyo ng katiwalang Kristiyano. Yung letter A, nakita natin, ang soberanong Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Nakita po natin yan, mga kapatid, sa Awit 24, na-explain ko po yan, at saka sa Ageo chapter 2, verse 8. Under po ng ang soberanong Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, nakita natin yung 4 na prinsipyo dito. I-review ko lang po. Una, God is the owner of all things in the creation and universe. Siya ho ang may lalang. Siya ho ang may-ari ng lahat ng bagay na kanyang nilalang sa mundong ito. Number 2, siya ang ganap na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Number 3, ang Diyos din po ang nagpapamigay ng kaloob sa iyo. He is the giver. Lahat ng meron tayo galing sa Panginoong Diyos. And number 4, ang Diyos ang pinagmumulan ng perpekto at mabubuting bagay na mayroon ka ngayon. Lahat po na yan ay naipaliwanag na po noong nakaraang pag-aaral natin. Ngayon, ang pupuntahan po natin ay ang number 2. Sa number 2, ang Diyos ang nagtalaga sa iyo upang maging mabuting katiwala ka niya. So yan yung gusto nating tingnan. Sa number 2, ang Diyos ay nag-uutos sa iyo ng perpektong stewardship sa paggamit ng lahat ng ibinigay niyang kaloob. So yung number 2 po, yung titingnan natin. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin po ng stewardship? Para ma-remind po ulit tayo. Ang kahulugan ng steward ay ganito, o mabuting katiwala. Iko-quote ko po at tatagulugin ko. A steward is one who labors in the house of his master, who manages the house of the master in all its operations, and who manages the resources of his master for the welfare and advancement of his master. So sa Tagalog, ang mabuting katiwala ay isang mga nagtatrabaho sa bahay ng kanyang Panginoon na siyang namamahala ng tahanan ng kanyang Panginoon sa lahat nitong mga gawain. Na siyang namamahala sa pinagkukunan ng kanyang Panginoon para sa kapakinabangan at paglago ng kanyang Panginoon. So, ibig sabihin, yung master, yung steward, lagi niyang iniisip yung master niya. Ano ibig sabihin po nun? Dahil may Panginoon siya at siya ay katiwala lamang, ang iniisip niya lagi ay yung Panginoon niya. Na kailangan, naiisip niya na bilang katiwala ako sa bahay ng aking
Master, kailangan kong gawin ang lahat ng dapat kong gawain. Kailangan kong proteksyonan, kailangan kong gawin ang lahat ng ito. Kung kaya naman po, ang katotohanan, kapag sinabi nating steward lang po tayo ng ating Panginoong Diyos, ang ibig sabihin po talaga nito, we are the slave of the Master. Ano yung slave? Tayo po ay, ano po? Ibig sabihin, pag sinabing slave, alipin. Ang ibig sabihin po ng alipin, napaka-biblical po sa Biblia ng salitang alipin. Kapag sinabi kang alipin, wala ka pong authority sa sarili mo. Kasi yung word na slave o alipin, katulad ito sa nangyari kay Joseph. Naalala niyo yun? Na binenta siya ng kanyang mga kapatid at binenta doon sa mga negosyante na nagdaan. Tapos napunta po siya kay Potiphar. Di po ba? Tapos napunta po siya saan? Sa gobernador, sa hari ng Ehipto. Ngayon, kung mapapansin po natin, laging sinasabi ni Joseph, wala siyang gagawin, kundi yung pinapagawa lang ng kanyang Panginoong Diyos. Kasi nga, slave po siya. So, ibig sabihin, yun yung konsepto ng pagiging good steward. Ibig sabihin, lahat pala ng mayroon tayo ay galing sa ating Panginoong Diyos. At kung ito ay galing sa ating Panginoong Diyos, dapat naiisip natin para ito sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po ba? Para ito sa advancement o pagsulong ng gusto ng aking Panginoong Diyos. Kaya ho, hindi yung gusto natin yung dapat na nasusunod, kundi yung gusto ng Panginoon natin. Dahil tayo ho ay steward lamang ng mayroon tayo. So, ibig sabihin, yung binasa ho natin kanina sa Lucas 16 verses 10 to 12, nagpapakita na dahil hindi ho siya naging mabuting katiwala, nagalit sa kanya yung Panginoon. Tama po ba? At dahil nagalit yung Panginoon sa kanya, tinanggal ang lahat ng kanyang pagiging katiwala sa hanap buhay, sa pamamahala sa negosyo ng kanyang Panginoon. Kaya dinanggit doon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. And that is the biblical definition of the word steward. Ngayon, sa number 2 po, paisundan niyo po ako, ang Diyos ay nag-uutos sa iyo ng perfectong stewardship sa paggamit ng lahat ng ibinigay niyang kaloob sa iyo. Kasi sa totoo lang po, ang gustong ipakita rito, yung salitang perfect, salitang perfecto. Ibig sabihin po, mga rami pong tala sa Biblia, mamaya makikita natin na hindi sila naging tapat sa kanilang Panginoon, na hindi sila naging tapat sa kanyang master. Halimbawa, letter A. Kapag sinabi ho natin na tayo ay steward, this demand is summarized by the Lord. Meron po itong dinidemand, meron pong inuutos sa atin ang Panginoong Diyos. Makikita po natin na yung demand ng ating Panginoong Diyos o ng Panginoon sa atin ay nakabuod po ito. Saan? Sa Marcos chapter 12, verse 29 to 31. Now, titingnan po natin. Kapag tinignan natin na stewards tayo, yung pinaka-konsepto ng buhay natin at paggamit sa lahat ng mayroon tayo, kasama na yung buhay natin ito, kasama na ang lahat ng ibinigay sa atin, isa lang po ito. Yung binabanggit po ngayon sa Marcos chapter 12, verse 29 to 31. Samahan niyo po ako na buksan ang Marcos chapter 12. Sa Marcos chapter 12, verses 29 to 31. Ang ganito po ang sabi ng Marcos chapter 12, verse 29 to 31. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So what is the demand of Jesus Christ?
sa usapin po ng pagiging mabuting katiwala ng Diyos sa atin. Now, nasasama rin po ito ng pag-ibig natin sa Diyos. Amen po ba? In other words, ang prinsipyo po ng pagiging mabuting katiwala ay meron lamang pong isang salita. At ano ang salitang iyon? Pagmamahal. Amen po ba? Pagmamahal saan? Pagmamahal sa Diyos. Kasi iba po yung salitang concerned ka lang sa pinagagawa sa iyo ng master o ng Panginoon mo o ng boss mo. Iba po yung word na may pagmamahal ka sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon mo. Tama po ba? Kasi bakit po niya sinabi ito na pagmamahal? So, nung sinabi ni Jesus Christ na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, nakita niyo yung word na Panginoon? Yan po ay hinango po sa Deuteronomio 6:4. Ang sabi doon, dinggin mo Israel, meron lamang iisang Panginoong Diyos. Na sinabi ron, na mamahalin mo ng higit sa lahat. Anong punto natin dito ngayon? Kung merong ibinigay sa atin ng Diyos, na meron tayo ngayon, yung buhay na meron ka ngayon, yung mga material na bagay na meron ka ngayon, yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo na meron ka ngayon, ang una mong dapat iniisip ay ito. Bakit ito ibinigay ng Diyos sa akin? Tinanong niyo ba yung sarili niyo, Lord, bakit po ako pinanganak sa mundong ito? Hanggang ngayon, buhay ako. Ano yung purpose nyo? Ano yung layunin nyo? Bakit nyo po ako binigyan ng trabaho na ganito? Bakit binigyan nyo po ako ng material and financial blessing na ganito? Bakit nyo po ako binigyan ng talento na ganito at kakayahan na ganito? Bakit po ako naging isang Kristiyano? Lahat ng iyan ay papasok sa salitang ibinigay ng Diyos. At dahil ibinigay ng Diyos sa atin yon, ang tanong muna natin ngayon, paano natin ito pinapamahalaan? Paano ngayon natin ito ginagamit? Kanino natin ito dapat unang gagamitin? Ang prinsipyo ng Biblia at dinidemand ng Bible. Mula sa labi ng ating Panginoong Hesukristo, doon sa binasa natin sa Marcos 12:29-31, ay walang iba kundi pagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi ka maaaring gumawa ng Diyos-Diyosan. Hindi ka maaaring sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi mo maaaring ipagpalit ang Diyos sa araw ng pamamahinga. Hindi mo maaaring gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang usapan. Nakuha niyo punto? Ibig sabihin, kung ang command ng Bible, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan, ang ibig sabihin po nun, hindi lang huribulto yung ginagawang Diyos-Diyosan ng mga Kristiyano. Kundi kung ano ang mas pinagpapalit mo kay God sa Panginoon mo, na yon ang nagiging Panginoon mo na ng buhay mo. Kaya nga, yung common na naririnig natin, kapag ka yung Pinanginoon mo na ay pera, Pinanginoon mo na ay trabaho mo, ibig sabihin po yun na yung nagdudumi na sa buhay mo. Nakuha yung punto? So, ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, ang ibig sabihin nito, lahat ng bagay na nasa mundong ito, na alam mo, na pupukaw sa iyong damdamin, upang hindi mo mahalin ang Diyos ng higit dito, ang sabi niya, gumagawa ka na ng Diyos-Diyosan. O kaya naman, kung ikaw ay masigit na naglalaan ng oras at atensyon sa mga ginagawa mong Diyos-Diyosan sa buhay mo, ang sabi ron, doon mo na inilalaan ang oras mo to worship everything ng mga bagay na nasa iyo ngayon. Kaya we need to be careful when it comes to the demand of stewardship po. Na ang punto po doon, hindi natin nakikita. At kapag chinek ng Lord yung puso natin, totoo ba na wala akong ibang Ginoo-Diyos sa buhay ko? Si Kristo lang ba talaga yung totoong Diyos ko? O baka pag binuksan ng Lord yung puso natin, sinisilip ng Diyos yung puso natin, anak,
meron kang ginagawang Diyos-Diyosan sa buhay mo. Ano to? Yung binigay ko sa iyo, ginawa mo ng Diyos. Tama mo ba? O baka pag sinilip ng Lord sa atin ngayon, anak, sinasamba mo na, hindi ako. Ang sinasamba na mo na, yung mga bagay na meron akong ibinigay sa iyo. At dahil nga doon, hindi ho napaparangalan ang pangalan ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang sabi doon, huwag niyong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon. Yes, hindi ho natin minamakiri ang Lord. Hindi ho natin siya pinagsasalitaan ng pangit. Tama po ba? Pero yung mga taong makakakita sa atin, magre-reflect ngayon yung way of life natin kasi nga, sinasabi natin na tayo Kristiyano. Sinasabi natin na tayo mananampalataya. At ano ang magiging bato sa atin? Yan ba yung totoong anak ng Diyos? Yan ba yung totoong born again? Nakuha niyo yung punto? And even, yung pinakahuling ginamit doon, ang sabi ron, igalang mo ang araw ng pamamahinga. So ano yung punto rito? Bakit araw ng pamamahinga? Because that is the principle coming from Genesis chapter 2. Ang sabi doon, nilalang ng Diyos, ang langit at lupa, ang lahat ng nandito, sa loob ng 6 na araw. At sa ikapitong araw, siya'y nagpahinga. Napapagod ho ba yung Diyos? Hindi naman. Pero bakit sinabi niya na nagpahinga siya? Pinapakita niya na ang Diyos ay nagpahinga upang ipaunawa niya sa atin na mayroong kailangang ilaan tayo ng araw para sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, inihiwalay niya ang ikapitong araw para sa Panginoon at para ito ay basbasan. So meaning, lahat ng meron tayo ngayon sa buhay natin, our strength, our jobs and works na mayroon tayo, mga material na blessing na mayroon tayo, lahat ng pagiging trabaho natin, lahat po ng ito ay nagdidiman sa atin na maging mabuting katiwala tayo ng ating Panginoong Diyos. That's why, inilagay ko rito, this demand is summarized by the Lord. At ang summarize niya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Hindi mo mamahalin ang pera mo ng higit sa Diyos. Hindi mo mamahalin ang trabaho mo ng higit sa Diyos. Hindi mo mamahalin ang material na bagay na mayroong ka higit sa Diyos. Kundi ang lahat ng ito ay nasa ilalim lamang ng pagmamahal mo sa Diyos. Amen po ba? At kung mahal mo ang Diyos, kaya mong ipagamit ito sa Panginoon. Amen? Kaya mong ipagamit ito sa Panginoon sapagkat pinapakita sa atin na may purpose siya kung bakit niya ibinigay ang mga bagay na ito sa atin. This is for the glory of God. This is for the expansion of God's kingdom. This is for the welfare of His purpose sa buhay po nating lahat. Letter B. This demand is set forth clearly in the 8 commandments. Ano yung sinasabi ng ikawalong utos sa Exodus 20 verse 15? Ang sabi ng Exodus 20 verse 15, huwag kayong magnanakaw. Nakuha niyo punto ron? Katulad ng nakita natin sa Lucas 16, ang lalaking pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon ay mandaraya. Kapag nandaraya po tayo, nagnanakaw po sila. Yun ang ibig sabihin po nun. Kaya nga yung lalaking ito, kung mapapasin natin, ano yung nabalitaan ko? Sabi niyang ganon. So may nagsumbong doon sa master. At ang sabi, aalisin na kita kasi hindi ka mabuting katiwala. So anong ibig sabihin ngayon dito? Kapag sinabi natin good steward tayo, everything we have is not coming from our stealing. Hindi po nanggaling sa pagnanakaw. Ngayon, ito yung punto natin. Lahat ba ng bagay na mayroon tayo ay galing ba ito sa tinatawag na lawful and biblical kung bakit na mayroon tayo? Kasi, tandaan po natin, tayo may kategorya. Kapag nagdako ka ng piso, wala pong ano yon, wala kang konsensya doon. Piso lang naman eh. Tama po ba? Ako yung punto ko. Nasa isipan natin, kapag kinuha natin yung piso, hindi ho tayo makukonsensya doon kasi piso lang.
Kumuha tayo ng 50 pesos. Hindi ko tayo makukonsensya nun kasi 50 lang. Tama po ba? Pero kapag nakakuha tayo ng libo o hundreds, o yung ibang tao, millions, may konsensyang konti. Bakit po? Kasi tingin nila pag nanakaw yon. I tell you the truth. Ang mga bagay na hindi pinahintulutan na ibinigay na nasa atin ay salitang pag nanakaw. Amen po ba? Kahit na piso na hindi sa'yo kinuha mo, still po ito, pag nanakaw po ito. Kung kaya't sinasabi niya ngayon, dapat maintindihan natin na tayo, unang-una sa lahat, everything we have dapat ay galing po saan? Sa lawful. Ano po ito? Ibig sabihin, naaayon sa batas. Naaayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos kung ano man ang meron tayo. At kung ano mang meron tayo ngayon, ay iisipin natin na Lord, ang para sa iyo ay sa iyo. Ang hindi para sa akin ay hindi para sa akin. Nakuha niyo yung punto natin dito. Why? Because yung pagiging totoo na katiwala ng ating Panginoong Diyos ay maliwanag sa atin, nagdidiman po ito sa atin na hindi tayo dapat nagnanakaw. Amen? Letter C. This demand encompasses all of the gifts that we receive from God, even life itself. Ang gusto ko lang po ipakita dyan, ito ay nagdidiban sa atin na lahat ay sinasakop ng regalo na natanggap natin sa ating Panginoong Diyos, maging ang ating buhay. So pagka mayroon tayong biblical na konsepto sa pagiging good steward, alam natin, yung lahat ng galing sa ating Panginoong Diyos, lahat ng ito ay dapat sinasakop ng ating Panginoon, kahit na po ang buhay natin. Sa iba po, ang iniisip lang nila, pag nakapagbigay na ako ng ikapuko, ayos na yun. Hindi ho. Yung natira sa'yo, paano mo ito ginagamit para maluwalhati ang Diyos? Kung naniniwala ka sa ikapo, meron kang 1,000, tinanggalan mo ng 100, sasabihin mo, ayos na kung paano ko gagamitin ang 900. Hindi po. Yung natitira na 900 mo na yan, dahil naibigay mo na sa Panginoon ang 100 mo, dapat iniisip mo pa rin na sinasakop ng Diyos kung paano mo ginagamit ang natira sa yung 900 for His glory. Nakuha niyo punto natin dito? Hindi po porke na ibigay natin sa Panginoon yung para sa Kanya at sasabihin natin, bahala na. Kung ano yung gusto ko, ito'y gagawin ko. Tandaan po natin, sakop ng Panginoong Diyos encompasses, sabi ho doon, sakop ng Panginoong Diyos lahat ng mayroon tayo. Letter D. This demand of perfection can only be fulfilled by faith alone in Christ. Itong nakita natin na yung pagmamahal natin sa Panginoon, yung pagsunod natin sa 4 na utos, yung utos na huwag kang magnanakaw, yung utos na nasasakop ng Diyos ang lahat ng kaloob niya sa atin kahit na ang buhay natin, ang ibig sabihin po nito, magagawa lang po natin kung tayo ay nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Nakuha nyo? Ibig sabihin, when you truly recognize that Jesus is the Lord of your life, doon mo lang po ito magagawa. Kasi kapag sinabi mo na si Jesus ay Panginoon ng aking buhay, wala hong isa man sa sarili natin na gagawin natin nang hindi makaluluwalhati kay Kristo na siyang Panginoon natin. Amen po ba? So, ibig sabihin, ito yung makikita natin. That's why I use the word demand. Demand, demand, demand. Nagdidemand sa atin, nag-uutos sa atin. Kasi we have no privilege sa buhay natin, sa totoo lang, sa Old Testament, kapag ikaw ay servant, kapag ka ikaw ay katiwala, wala kang gagawin na hindi gusto ng master mo. Lahat ng gagawin mo ay yung gusto ng master mo. And that is the exact principle kung bakit pinapakilala sa atin na si Jesus dapat ay Panginoon
ng buhay natin. Amen po ba? So yun yung dapat nating maintindihan. Okay. Number 3. Ikaw ay mananatiling may pananagutan sa Diyos na gamitin ang mga kaloob para sa Kanya at Kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, isang araw, lahat ng binigay at pinahiram ng Diyos sa atin, pananagutan daw po natin. Pananagutan natin. Lahat naman po talaga meron po tayong pananagutan. Yan ang mahalagang maintindihan natin. Ikaw ay mananatiling may pananagutan sa Diyos na gamitin ang mga kaloob para sa Kanya at Kanyang kaluwalhatian. Maaari po bang buksan natin ang Mateo 25? Para makita lang ho natin kung mayroon ba tayong pananagutan sa lahat ng ibinigay ng Diyos sa atin. Sa verse 14 po. Matthew 25, verse 14. Okay, so ganito po ang sabi. Matthew 25, verse 14. Medyo mahaba-haba po ito, pero kailangan pong basahin. Ang sabi po ng Matthew 25, verse 14, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin. At ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Ayan. Sa verse 15, binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. So, alam ng master kung hanggang saan ang kakayanan, yung ability ng pagkakatiwalaan niya. Kaya alam niyo po, yung pagbibigay ng Lord na meron tayo ngayon, sukat ng Lord yun kay Pernan, ito lang muna ibibigay ko na ipagkakalob ko sa kanya. Kay Brad, kay Kwan, ito lang muna. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Ngayon, ang titingnan natin ngayon, yung capability netong mga binigyan na ito. Sila ba ay naging faithful steward? Tingnan natin. Sabi ng verse 15, binigyan niya na salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000 at ang isa ay 1,000. Sa ibang translation, talente po yan. Pagkatapos, siya'y umalis. Umayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakan iyon at nagtubo siya ng 5,000. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo at tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Tingnan niyo yung verse 19. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit. Yan na, pinagsulit na po. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. So yung parang yung kapital. Parang yun. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. So nakita nyo? So yun yung tinubo. So naging 10,000. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga. So sabi ng Panginoon, yung binigay ko sa iyo 5,000 na yun, maliit lang yun. Kaunting halaga lang yun. Ang sabi niya ngayon, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. So tuwan-tuwa yung kanyang master. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 tinubo ko. So naging 4,000. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. So nakita niyo yung commendation ng master sa dalawang ito? Ngayon, tingnan natin yung ikatlo. At lumapit naman, sa verse 24 po tayo, at lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit. Aniya,
Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo tinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaong ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. So ano yung nangyari? Hindi siya naging good steward. Of course, kung mapapansin natin, ang numbers ay parang pera. Pero sa kanila kasi, ang ibang translation nito, talents, yung kaloob na ibinigay. So ibig sabihin, maliwanag na the first principle na pinapakita ni Jesus Christ dito sa kanyang mga disciple ay upang gamitin ang lahat ng ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos na talento para saan? Sa pinaka-purpose ng ating Panginoong Jesucristo. And what is the purpose kung bakit niya titunuro? Upang i-recognize nila na si Jesus ay Panginoon ng kanilang buhay. At pagkatapos nilang ma-recognize na si Jesus ay ang kanilang buhay, ipapakita nila ngayon na lahat ng talento, lahat ng ibinigay ng Diyos sa kanila ay dapat gamitin. Saan? For His kingdom. Yun po yun. Kaya, mapapansin nyo, ang talinghaga tungkol sa mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi. For His kingdom. Para sa kanyang gawain. Pero mapapansin natin, yung commendation ng Panginoong Diyos doon sa dalawa ay matindi. Hindi dahil nakayanan nila yon, kundi dahil sila ay totoo na may pagmamahal sa kanilang master. Yan ang naibibigay ng totoong pagmamahal natin sa Diyos. Na kapag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa ating buhay, ito man ay ministry, ito man ay pagpapalang material, ito man ay pagpapalang pinansyal, ito man ay ang maging buhay natin. Kapag ang nagmo-motivate sa atin ay kumikilala tayo totoo na si Jesus ay Panginoon ng ating buhay at minamahal natin siya, tayo ay magkakaroon ng tunay na paggawa. Saan? Sa pagiging good steward natin sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin. Ang problema, yung ikatlo. Natakot po ako, kaya ibinaong ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Ano sabi ng master sa kanya? Masama at tamad na alipin. Tugon ng kanyang Panginoon, alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan? Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may makuha akong tubo ngayon. So, yun yung sinabi niya. So, ibig sabihin po, hindi good steward itong lalaking ito. Okay? Sabi niya sa verse 28, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000 sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. So nakita nyo? Dahil hindi siya naging good steward, pinatunayan niya na hindi siya totoong servant ng master niya. Nakita nyo? Ano yung gusto nating ipakita rito? Kung hindi po talaga tayo totoong mananampalataya at di natin kinikilala na lahat ng mayroon tayo ay dapat gamitin natin para sa paglilingkod sa Panginoon at ikaluluwalhati niya, meron pong magiging problema sa ating pamumuhay. There is divided attention saan? Sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Lord sa atin. Alam nyo, pinakita ngayon dito na ang lalaking ito ay hindi totoong ligtas. Why? In verse 30. Ano sabi ron? Itapin ninyo sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magnanangis ang kanyang mga ngipin. Nakita nyo? So sinasabi niya ngayon sa atin dito, ang Panginoon ay nagpapahiram at nagbibigay sa ating lahat na nandito. Kung tayo ay totoong mananampalataya, binigyan niya tayo ng spiritual gifts and talents. Ang gusto ng Panginoong Diyos, gamitin natin para sa Kanya, para sa Kanyang kaharian. Pinagkatiwalaan tayo ng Lord ng financial and material blessing. Even our lives, gamitin natin ito para sa Kanyang kaharian at para sa Kanyang kalwalatian. Why?
Dahil nagpapakita ho ito ng totoong pagmamahal natin sa Diyos. At ang pagmamahal ay bunga po ng totoong naligtas, sapagkat ito ay bunga ng Banal na Espiritu sa buhay natin. In the case of the third steward na binigyan ng Panginoong Diyos, ano yung sinabi sa kanya? Tatanggalin ang lahat ng mayroong ka at ibibigay ito sa mayroong pa na mabuting katiwala. At ang sinabi niya sa verse 30, itatapon ito saan? Sa kadiliman, sa labas. Ang aliping walang kabuluhan. Sabi ron, wala kang kabuluhan. Meaning, hindi siya totoong naligtas. At ang sabi ron, do'y tatangis siya at mananangis ang kanyang mga ngipin. So, ibig sabihin, mga kapatid, one day at a time, pananagutan natin sa Panginoong Diyos ang lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, ako, halimbawa, pinagkatiwalaan ako ng Diyos bilang pastor ng ating iglesyang ito. Binigyan niya ako ng spiritual gifts and talents. Kailangan ko pong gamitin ito nang may pagtatapat sa Panginoon. Hindi nakadepende sa pakiramdam ko, hindi nakadepende sa anumang sitwasyon ng pamumuhay ko. Kahit na may nararamdaman kang masakit sa loob mo, may nararamdaman ka na ganitong bagay, kailangan gampanan ko to because mayroon akong master na dapat na panagutan. At yun ay walang iba kundi si Kristo. Amen po ba? Kasi kapag hindi ko ito ginawa, pananagutan ko po ito pagharap ko sa Panginoong Diyos. In the same way, ganun din po kayo. Hindi lang po pastor. Everyone, each of us, one day at a time, haharap tayo sa Lord. Pananagutan mo yung buhay na mayroon ka. Pananagutan mo ang binigay niya sa iyong ministry. Pananagutan mo ang spiritual gifts and talents na ibinigay ng Banal na Espiritu. Pananagutan mo ang mga material and financial na pinahiram at pinagkatiwala niya sa iyo. So ano yung punto natin ngayon dito? Ito ang punto ko. Letter A, under ng number 3, of course sa Lucas 16, may cross-reference pa po yan. Those who are unfaithful stewards, God condemns and destroy. Ang linaw naman po niya sa Matthew 13. Ibig sabihin po, kapag hindi tapat na mga katiwala, ang sabi ng Diyos, kinundi na niya at wawasakin niya, parurusahan niya. Kaya nga ang higpit ng binanggit dun sa verse 30, itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, ang aliping walang kabuluhan. Wala siyang kabuluhan. Kaya kahit po mayroon tayong talento, kahit po mayroon tayong mga material and financial blessing, pero kapag hindi yun natin ginamit as a good steward sa Panginoon, hindi yun nagiging makabuluhan para sa Kanya. Ito ay walang kabuluhan dahil maaari itong magamit sa mga bagay na magbibigay lang ng pleasure sa kagustuhan ng isang tao. Ito ay nagpapakita na hindi po ito totoong naligtas. Okay? So, sa letter B, faithful stewards, by the grace of God alone, He justifies publicly. Ang tapat na katiwala sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos lamang ay bibigyan ng katwiran ng Diyos publicly sa harapan ng iba. Ano sabi sa verse 31? Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. At dito ipapakita ho ng Panginoon ang lahat ng naging uri ng buhay natin. Alam nyo, itong passage na ito, this is the judgment ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, wag po kayo magtataka, binanggit ho sa pahayag 20. Ano sabi doon? Binuksan ang mga aklat. Tama po ba? At hinatulan ang mga tao ayon sa mga nakasulat sa mga aklat. So, lahat ng ginagawa natin, lahat ng pamumuhay natin, nagpapakita ho yun na hindi po naitatago sa Diyos. Kung literal mong itatranslate, nakasulat ang lahat ng ginawa ng tao. Ang liwanag dun para makita lang ho natin, itong talatang 20, ang sabi ron, kabanatang 20 ng pahayag, final judgment po ito, ang sabi ron, sa verse 12, at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat.
binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. So, ibig sabihin pala, yung lahat ng ginagawa natin everyday, kung literal mo itong tatranslate, alam ng Diyos, recorded ito. Pero of course, ang pinapakita ho rito, God is omniscience. Alam ng Diyos kung paano tayo namumuhay sa mundong ito. Alam ng Diyos kung paano tayo naglilingkod sa Kanya. Alam ng Diyos kung paano mo ginagamit ang mga ipinagkakaloob niya sa iyo. Para ba ito sa kaluwalhatian ng Panginoon? Para ba ito sa mabuti? O para ito sa pleasure ng laman mo? Yun ang gustong ipakita rito. Kaya nga diba sa Hebrew chapter 4, ano sabi ron? Lahat tayo ay hayag sa paningin ng Diyos. Tama po ba? At sa Kanya lamang po tayo magsusulit. Yan ang gusto pong ikakita. Okay, letter C. Tingnan natin letter C. Ang mga mananampalataya ay nagkakaroon ng higit na ari-arian sa araw-araw ng buhay sa tatlong pamamaraan na legal. Ano ibig sabihin nito? Number 1, ikaw ay nagkakaroon ng mga kaloob sa pamamagitan ng lawful labor. Ano ba yung lawful labor? Ito yung legal na trabaho. Doon pinapadaan ng Diyos. Doon pinapadaan ng Diyos kung bakit ka bine-bless ng Panginoon. Halimbawa, nag-oopisina ka. Halimbawa, nagsasaka ka. Halimbawa, nagtitinda ka. Maayos lahat yung ginagawa mo. Doon pinapadaan ng Diyos. Ang tawag po dyan ay legal na trabaho. Of course, pag nagnakaw, pumatay, nagsugal, hindi ho yan lawful labor and biblical lawful labor. So, ikaw ay nagkakaroon ng mga kaloob sa pamamagitan ng legal na trabaho. Letter A, employment must avoid violation of the commandments of God, including hindering us from the church worship faithfully. Yan yung nakalagay sa Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Ano sabi ron? Now, ito yung gusto niya ipakita. Kung totoo na ikaw ay kumikita sa legal na trabaho mo, na ibinigay talaga ito ng Diyos para sa'yo, hindi mo ibabiolate ang ika-4 na utos. Mahalagang maintindihan po natin ito. Yung pagiging empleyado mo ay dapat mong iwasan alin yung violation. Yung mga hindi mo pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Lahat po na yon. From number 1 commandments hanggang number 3. Pero dinagdag po niya, including hindering us from the church worship faithfully. Yan yung makikita natin sa Exodus 28 to 12. Hindi tinuturo ng Panginoon na para lang kumita ka, hindi mo na gagamitin yung pagiging mabuting katiwala mo sa araw na binigay ng Diyos. Kaya dito makikita natin, even the days given by God, we should be a good steward. Ano yung pagiging good steward natin? Ano yung sabi ron? 6 na araw kong ginawa ang langit at lupa at ang lahat ng roroon. Ngunit sa ika-7 araw ay nagpahinga ako. Kaya pag binasa niyo po, yung Exodus 20 verse 8 to 11, ito ang mababasa po natin. Ngayon, sasabihin natin, Pastor, sa Old Testament yan eh. Ngayon, meron pong turo ang Biblia. Papaliwanag ko po sa inyo ito, na hindi lang po ito sa lumang tipan. This is the principle of a Christian church and believers and practice na sa loob ng isang linggo, merong inihiwalay ang Diyos para ilaan mo para sa Kanya. At kailangan nating maintindihan na maging mabuting katiwala tayo sa oras at araw na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sa Exodus chapter 20, verse 8 to 11, ganito po ang sabi. Sa verse 8 to 11. Now listen, italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga. At itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, ang mga katulong, ang inyong mga hayop,
o naninirahan sa inyong bayan. Verse 11, 6 na araw na ginawa ko ang langit at lupa, ang mga dagat, ang lahat ng nasa mga ito, na mga hinga ako sa 7th araw, itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Mga kapatid, hindi lang po basta ang pagiging good steward natin ay ang mga material na bagay, pera, or even spiritual gifts and talents. Even the days and time na ibinigay ng Lord sa atin, nagdidiman ang Panginoon na gamitin natin ito ng maayos. Sa loob ng isang araw, may itinalaga ang ating Panginoong Diyos. Well, alam natin na ang salitang ginamit dito ay Sabat. Pero alam niyo po ba na sa Matthew chapter 11, ginamit ang salitang rest? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo pamamahingahin ko. The word rest is coming from the Greek word sabaton. Na ang ibig sabihin po ng sabaton, dito galing ang salitang sabat. Hebrew word, sabat, sabaton. Pero tinranslate siya sa Grego na anapausis. Na ang salitang anapausis, dito galing ang salitang pause. Pag sinabing pause, huminto. Ba't hihinto? Upang magpahinga sa presensya ng Diyos at sumamba. Ngayon, pansinin nyo, bakit ko ito ngayon binabanggit? Kasi yung totoo na work o trabaho na ibinigay ng Diyos sa totoong anak niya, na doon siya pinagpapala ng Diyos sa trabaho niya, na doon siya kumikita dahil doon pinapadaan ng Diyos ang pagpapala niya, ay hindi ho magbabiolate sa salita ng Diyos na maglaang ka ng araw sa pagsamba sa Panginoon. Nakuha niyo punto natin? Ibig sabihin, kung ang isang Kristiyano ay wala na pong oras na magpahinga sa presensya ng Panginoong Diyos upang sambahin siya. Wala na siyang oras kapag araw ng Sunday upang sumamba, maglaan ng oras maglingkod sa Panginoong Diyos. Yung bang trabaho na meron siya, kalooban ba ng Diyos sa kanya yun? Ang sagot ay hindi. Why? Because nababiolate niya ang utos ng Panginoon. Think about this. Kaya ako po ay matutuwa at nabibless doon sa mga nagtatrabaho talaga. Pero pag araw ng Sunday, hindi nagko-compromise. Mas uunahin nila ang pagsamba sa Diyos. Mas uunahin nilang paglingkuran ang Diyos sa buhay nila. Mas unan nilang gagamitin yung araw na yon to worship the Lord, to serve the Lord. Tama po ba? To use their talents, gifts spiritually para sa Panginoong Diyos. Kaya po ang Panginoon, totoo po yun, hindi ho magbibigay ng trabaho sa atin. Na doon niya padadaanin yung blessing, tapos yung araw na Sunday, wala ka sa Panginoon, hindi ho pwedeng mangyari yon. Kaya yung trabaho na ibinigay ng Diyos sa atin, at doon niya tayo binebless. Kunwari, negosyante ka. Kunwari, nagtatrabaho ka. Kunwari, nag-aaral ka. Yung araw ng Sunday na yon, hindi mo gagamitin yon para sa sanlibutan. Gagamitin mo yon to worship God, to please God, to serve God, to consecrate. Yung araw na yon, hiwalay ang araw na yon para sa Panginoong Diyos. Kaya nga ho, dapat maintindihan natin to mga kapatid, na alam natin na pananagutan natin sa Panginoong Diyos yung lahat ng pinahiram niya sa atin. Kahit na po ang araw na ibinigay ng Diyos sa atin, pananagutan natin sa Panginoon. Kaya nga ang pag-aaral ng biblical stewardship, sakop nito ang lahat ng buhay natin. At itong araw at oras na ito, pananagutan natin sa Panginoong Diyos. Yun ang gusto pong ipakita. Kaya yung pong nilagay ko po dyan, mga kapatid, sa letter A, under ng letter C, tapos 1, yung letter A, employment must avoid violation of commandments. Yung mga nagtatrabaho, and even the employers, di po ba? Ang gusto kong ipakita rito, i-avoid natin na
nagkakaroon tayo ng violation sa mga utos ng Panginoong Diyos. Sinasama nating hadlangan tayo na magpuri sa Panginoong Diyos at maging tapat sa Panginoong Diyos. Ngayon, kung iniisip natin ngayon yun, may naiisip na agad tayo di ba? Ganun pala yun. Kapag talaga pala, yung work na mayroon tayo, yun yung blessing ng Lord, dun niya pinapadaan. Yung lahat ng kabuhayan natin, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nabubuhay, hindi ho ito magbabiolate dun sa pagiging steward natin. Sa weekdays na binigay ng Lord. Kaya nga sabi, gawin mo na. Ginawa ng Diyos sa 6 na araw. Lahat ng gusto gawin ng Diyos, ginawa niya. Napansin niyo po ba? Ng 6 na araw. Pero yung 7 araw, itinangi niya, hiniwalay niya, nagpahinga siya. So the principle is this. Lahat ng gusto mong gawin, gawin mo na from 6 days. Pero wag mong kalilimutan ang araw para sa Panginoon. Amen? So kasama po yan. Kaya, letter B, by our lawful labors, we receive from the Lord our daily bread. Kaya ang totoo po talaga, ang kasangkapan ng Panginoong Diyos to bless us, ano po yun? Trabaho, labor. Alam niyo po, medyo masakit sa pandinig, pero babanggitin ko na. Yung 2 Thessalonians 3:10. Ang sabi ni Pablo daw sa mga taga-Thessalonica, huwag niyong pakainin ang ayaw magtrabaho. Nabalitaan ni Paul May mga Christian nandun sa loob ng mga church member ng simbahan, pero sabi Christian sila, at hinihintay na lang nila yung pagdating daw ng Panginoon, dadating na daw, ayaw na nilang mag-work. May nagre-reklamo, napapabayaan na yung pangangailangan ng family. So, nirepute sila ni Paul doon sa 2 Thessalonians 3:10 na sabi niya, huwag mong pakainin, huwag pakainin ang tamad. Kailangan nilang magtrabaho. Alam niyo po, mga kapatid, even in Genesis chapter 2, may trabaho po si Adan at saka si Eva. Pansinin niyo po, inilagay ng Diyos, Genesis 2:15-16, inilagay ng Diyos si Adan at si Eva sa Garden of Eden upang pangalagaan nila at payamanin ang mga iyon. Nakita niyo? Nilagay. Pero gusto ipakita ng Lord, yung araw para sa Kanya, huwag mong kalilimutan yon. Amen? Kasi, nagiging good steward tayo. Kaya, even in Genesis chapter 2, sa creation ng Lord, yung purpose ng Panginoong Diyos, mag-manage si Adan at saka si Eva. Yung labor nila, yung trabaho nila, yung work nila, pangalagaan. Yung mga yon. Kaya nga, nung nagkasala, mas tumindi. Sa Genesis chapter 3, yamang sa alabok ka, nanggaling sa alabok ka rin. Lahat ng kakainin mo ay yung pagpapaguran, nakalagay po. Pero hindi pa rin niya winaglit na kailangan pa rin mag-alay para mag-worship. Kaya si Cain at saka si Abel, mayroong form of worship. Sumamba yung dalawa. Nagbigay si Abel ng hayop na pinakamainam. Napansin niyo po ba? Si Cain naman, ang hinandog, gulgul na mga gulay. So, sino kinatuwaan ng Diyos? So, kung mapapansin po natin, yan po yung gustong ipakita sa atin. Kaya, mga kapatid, by our lawful labors, we receive from the Lord our daily bread. Sa trabaho po yan. Kaya, bawal po talaga sa Kristiyano yung umaasa sa swerte. Para sa atin, yung pagiging lucky, hindi ho yun Hindi ho biblical yun, yung maswerte ka. Hindi, we are blessed because we labor, we have a work. Tama po ba? Yun yung gusto ipakita ngayon dito. Kaya hindi ho tayo naniniwala na ang Kristiyano kailangan tumaya sa mga loto, tumaya sa mga ganito. Hindi ka ho mananalo doon. Tama po ba? Ang gusto ng Panginoon, biblically works. Kasi doon niya pinapadaloy ang pagpapala. Amen po ba? Pero, may cautious siya sa atin na huwag nating kakalimutan yung para sa araw ng Panginoon. Amen? Ngayon, eto tingnan natin. Number 2, children receive earthly gifts through an inheritance from deceased parents. Yung mga namamatay na yung magulang, of course, letter A, commonly, parents will bequeath to their children an inheritance. May mga pamana, yung bequeath po dyan pamana, may pamana po yung mga anak.
Yung mga magulang para sa anak, nakita naman natin yan sa Proverbs 13:22. Kung bakit may mga material na bagay yung ibang mga mananampalataya o tao. Letter B, this inheritance is based upon the will and love of parents and not the work of or merit of children. Talagang ito ay binigay ng mga magulang sa kanila kung bakit may ari-arian ang mga mananampalataya. Number 3, sometimes God give us earthly gifts by means of a gift from someone else. Yun po yung iba. Sinasabi dito, minsan, madalas, ang Diyos binibigyan tayo ng mga regalo o kaloob dito sa mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba sa atin. Kaya tayo mayroong blessing. Letter A, we are not entitled to gifts, but we receive them from the goodwill and love of family and church member and friends. Sino yung nasusunod kung bakit nila tayo binibigyan? Binibigyan nila tayo ng regalo kasi gusto nila na be-bless sila sa atin. Amen po ba? Binibigyan nila tayo ng ganire kasi wala na tayong kakayanang magtrabaho. Kuwari, magulang, wala nang kakayahan po magtrabaho o pinahinto na ng mga anak. So binibigyan yung mga magulang. Tama po ba? Kunwari, PWD talagang walang-wala ng kakayanan, may mga taong nagre-regalo. And of course, mga kapatid, most of the pastors and worker blessed by this way. Kasi yung pastor o yung mga full-time workers sa church, dahil nakatutok sila sa ministry, ganito yung mga nangyayari. Nakuha nyo? May mga tao na ginagamit ng Panginoon dahil binless sila, dahil good steward sila ng mga pagpapala ng Panginoon, ang ginagawa nila, nagkakaloob sila sa church. Bukod pa po doon sa binibigay nilang ikapo, kung doon kayo naniniwala, ibinibigay po natin yun sa Panginoon dahil hindi naman na sa atin yun, kay Lord. Pero may mga gifts pa tayo na binibigay na iba. Tapos may mga time na may nag-aabot sa mga pastor, sa mga naglilingkod kasi full-time sila. At yan po ay biblical naman po na practice yan sa Biblia. Bakit po? Halimbawa sa Galatians chapter 5 verse 6, di ba ang prinsipyo doon? Tingnan niyo po, Galatians 5:6. Di ko po ito pinipreach para po maging pabor lang sa akin, kundi gusto ko lang po na o sa mga worker na dito para makita lang natin. Galatians chapter 5 verse 6, ano ang sabi ng verse 6? 5:6. Okay, sabi ng 5:6 ay ito. Ay. Ano po? Saan ako? 6:6 po siguro. 6:6. Galatians 6:6. Ano? Ang Galatians 6:6. Sorry po, pakibago po yung Galatians 5:6. Gagawin nyo pong Galatians 6:6. Ang sabi po doon, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Biblical po yon. Dahil talagang full-time sila, nakatutok sila sa ministry, tapos kayo po, binebless ng Panginoon by your works, ang gusto ho ng Panginoon. Sabi ni Paul, yon, ang sabi ni Paul, sabi, ang nagtuturo ng salita ng Diyos, which is referring to the pastors o sa full-time workers, ang sabi ron, ay dapat bahagina ng mga pagpapalang tinatamasa ng tinuturuan. Ayun, 1 Timothy 5:17. Tingnan nga ho natin. Malapit na po ako, matatapos na. 1 Timothy 5:17. Ito po ang sabi sa 5:17. Pakinggan nyo lamang po. Pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mamahala, lalo na yaong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Verse 18. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag-iig. Nasusulat din, ang manggagawa, ito po yon, ibig sabihin po, ay karapat-dapat na bayaran. Sabi dong ibang translation dyan, compensation. Ibig sabihin po, para mabuhay sila. Huwag mong, yun yung sinasabi po doon. So nakita nyo, sa 1 Corinthians 9:3-12, hindi ko na ho babasahin yun. Sinabi po doon, nakalagay ho doon, magagawa ng Diyos na pagpalain niya kayo sa higit pa sa inyong pangangailangan upang mayroon kayong maitulong sa mga nangangailangan. Nakita niyo yan?
So sabi ron, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim. Sabing ganon. So ibig sabihin, nakalagay din doon kung ano yung tinanim natin, yun yung aanihin natin. So sometimes, gusto ko lang po makita, katulad ko po, full-time pastor po ako. Salamat na lang, may wife po ako na nagtatrabaho, di po ba? Pero ako talagang inukol ko na ho yung sarili ko sa full-time ministry. Ibig sabihin po nun, sometimes, nabe-bless po ako sa ganitong mga bagay. At yun po ay pinagpapasalamat ko po sa Diyos at sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. Salamat sa inyo. Okay, letter B. As a steward, we are thankful for them when God in His providence give them unto us. Yun. Di ba ang ganda? Nagpapasalamat. Pinapasalamatan natin yung Diyos doon sa mga taong nagbibigay sa atin. Amen po ba? So, ang ganda ho nun. Okay. Letter C. Gifts like an inheritance shows that our wealth is ultimately governed by the providence of God, not our ability or will. Kung meron man po tayong namamana ng mga kayamanan daw sa ating mga mahal sa buhay, dapat ho ito po ay mapamahalaan ng ating Panginoong Diyos. Hindi ng ating sariling kagustuhan, kundi sa kagustuhan ng ating Panginoon. Okay, letter B. Tinuturuan ka ng Diyos kung paano magiging mabuting katiwala sa paggamit ng mayroon ka sa iba-ibang kaparaanan. Gusto niyo pong matuto dyan yung kawikaan. Yun po yun. The Lord teaches this in the Scripture, especially in the book of Proverbs. Number 2, the Lord teaches this through the Reformed Confession. Halimbawa, yung Heidelberg Catechism. Yung tinuturo po doon na lahat ng pagpapala na mayroon ka dapat, hindi siya nagbabiolate sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya nakalagay doon, huwag magnanakaw, huwag mong pag-iimputan yung hindi sa'yo. Ang sinasabi doon, dapat lahat ng pagpapala na mayroon tayo ay galing sa maayos na pinanggalingan. Amen po ba? Yon. Okay, number 3, the Lord teaches this through wise fellow Christian. Marami pong marurunong kung paano tayo matuturuan, especially yung mga pastor, yung mga matured na mananampalataya. Number 4, the Lord equipped us with faith and His grace to serve as a Christian steward by the chief means of grace in the preaching of the gospel. Kadalasan daw po, nakukuha natin ito sa mga salita ng Diyos na naituturo at naipapangaral sa atin. So mga kapatid, andyan, may application po tayo dyan. Naniniwala po ako na dapat po nating sundin ito. Kasi lahat po ng ito ay tinuturo ng Panginoong Diyos. So katulad po ng pasimula kanina, binanggit ko po, kapag alam natin na ang lahat ng nandito sa mundo ay nilikha ng ating Panginoong Diyos at lahat ng mayroon tayo ay galing sa Panginoong Diyos at pinagkatiwalaan niya tayo, siguro po ang malalagay sa puso natin, we are grateful and thankful kasi tayo yung pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen? At kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, maging mabuti po tayong katiwala. Sapagkat ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan sa malaking bagay. Amen. Let us pray. Lord, salamat po sa mga salita nyo na aming natanggap. Pagpalain niyo po ito sa aming mga buhay at nawa po lagi ka naming mapapurihan at maluwalhati sa lahat ng mga blessing na ibinibigay niyo po sa amin at gawin niyo po kami na mabuting katiwala ng lahat ng ito for your glory, for the benefits of our lives and our family at ganun din po para matugunan din po ang pangangailangan